Kumbaga, wag muna po tayong magpa-distract sa ating environment kasi mami-miss po natin especially yung mga questions po na ibibigay ng speaker natin kasi meron po siyang ibibigay na 200 GCash kapag nahulaan po natin yung kanyang tanong. So every answer, ewan ko lang po kung ilan, no? Sabi niya is 200 GCash po for every correct answer. Tsaka yung mga members naman po, yung mga may pinakamaraming guess, meron pong Wensha voucher from our Fairy Mom, from our speaker for tonight. So house rules po muna tayo, no? So in every session, in every webinar naman po, so kinakailangan yung rules po is for us to off or i-unmute po natin yung ating microphone para hindi po tayo makadistract sa ating speaker. Tsaka yung mag-find po tayo ng better location para po wala pong distraction, no? Kasi mamaya yung mga tanong niya is hindi po natin narinig, ay yung mga itatanong niya later sa end of the seminar po, webinar po is di natin maririnig. So yun, sayang naman yung 200 GCash. Then, ano po, number 3 po na rules, yung open cam. Kasi for me, being visible means kapag visible tayo sa webinar, it means we are willing to engage and learn. So kapag hindi po, kumbaga, ano po, nakaka-boost din po ng confidence sa speaker natin kapag nakikita niya tayo, no, na naka-on cam. Tsaka ito po yung engagement natin sa kanya, yung pagiging visible natin. Then, yun po, yung renaming of some username sa mga guests po. Mga guests natin, yan, nakita ko naman po na naka-rename pa yung mga guests natin for proper identification po. Then, yung mga question po is right after the presentation. Kung meron po tayong mga tanong, i-keep muna po natin niya, i-reserve natin for the end of the presentation. Then yung po, smile, sit back, relax, at makinig po tayo ng maigi sa ating speaker kasi ang atin pong speaker is, ano po, I would, uh, ano ko po siya, parang ma-define ko siya, parang kanina nagtatanong nga kami ng asawa ko, paano ko ba i-define si Coach Mai? Eh, napakadami niya talagang good qualities. Pero yung sa akin yung napaka-remarkable is kahit na sabi nating multi-millionaire circle na siya, ano na, yung kumbaga nasa peak na ng ano, successful na siya, no? Yung napakataas na nung narating niya sa ano natin. Hindi pa ako speaker pala, nag-i-intro lang po. Medyo napapatagal. Pero sa akin po, si Coach May, ay, yan, sabi ko tuloy. Ang ating po speaker is nasa peak na siya ng career or success. Pero yung kanyang quality na masasabi ko is napaka-humble, napaka-very approachable niya. Tsaka napaka-helpful niya sa lahat ng bagay. Yung willing siya to help you even though, ano po, yung hindi na yon more than what you need. Hindi naman na yung need mo, pero para sa kanya, she is willing to help you. Kasi not only with ano pa advices but also with ano yung concern niya sa bawat isa sa atin, no, yung lahat naman siguro makakapagsabi na truly our speaker for tonight is very selfless siya, hindi niya iniisip yung sarili niya, basta nagbibigay siya na kung anong meron siya, kaya siguro si Lord is pouring His blessing upon her na napakarami kasi for ano siya, mapagbigay talaga ng lahat. Kaya, so much with that, no? So, ang atin pong speaker for tonight, I would like to introduce our multi-millionaire circle, Coach Maricar Balmeo. Ayan po, heart react naman for Coach Marifel. Ang galing ni Fel Marie. Ay, sorry Marifel. Nalilito talaga ako sa pangalan yung mag-asawa. Yung babae, si Marifel. Ang lalaki, si Fel Marie. Diba sobrang destined? Grabe. Sobrang yung pangalan na yan. Ayan. Hi po kay Miss Norse. Nakikita ko from Hong Kong. Ayan. Ano po ba kayo? Under po ba kayo kay Miss Lainey? Team Achievers, right? Yan. Congratulations po for attending our Zoom for tonight. Ayan, thank you so much, Coach Marifel. Ang galing mo, 'di ba? Ano pa 'yan, introvert. So introvert ang host,
introvert din ang speaker. Grabe. Yan, hi Tita Flor de Lisa, kamusta po kayo diyan? Ayan, parang kailan lang magkasama tayo diyan eh. Sa isang araw nandiyan na naman ako. Ayan, grabe, sobrang wala akong masabi talaga sa pagstay namin sa Iloilo. I love Iloilo so much. Pabalik tayo diyan for courtesy call naman sa mayor. O, 'di ba grabe, ayan. Hi, Sis Gladys. So, yung ating upcoming Thanksgiving intimate party with MCOR malapit na. And chosen ones lang po yung pwedeng umattend. Merong criteria. Kaya, if you are invited, ayan, magpasalamat po tayo sa ating mga sponsor, sa ating mga uplines kasi ibig sabihin napili po kayo. But again, meron din pong criteria siya. Ayan, without further ado, start na po tayo. Yan, nagtanghalian. Naghapunan na po ba ang lahat? Yan. Anong ulam ninyo? Ang ulam namin kanina is beef tapa, Yes. tsaka ginataang kuhol, at tsaka bulalo. Yung bulalo kahapon pa Wow. yun. Mm. Putok-batok. Ayan, napagod ba kayong lahat kahapon sa ating welcome day? Ginabi na yung iba, no? Ayan, type 1 nga kung ano na kayo nakapag-dinner. Gusto ko lang malaman. Baka hinihintay nyo pa yung yung pa-Gcash para magpaano kayo, magpa-Grab. I-hide ko lang muna yung inyong mga magagandang mga face. Nakaka-distract. Ang gaganda nyo kasi at ang gagwapo. Ayan, welcome to Boss Business Opportunity and Success Seminar. Ayan, si Helen. Ano bang mga ulam ninyo ngayong gabi? Yung tapa namin parang ilang araw na nakababad yun eh. Oh, masarap naman kahit medyo matigas. Ayan si Ellie, Ay, merong guest. hello, ma'am. Lang. Si Barbs. Hi Barbs. I-mute lang kita ha. Ayan si Coach Ellie, may guest oh. Si Risa Tawilis, kalabasa, pork giniling, sabi ni guest ni ni Mama Labs. Only wings, uy, naku. Umiiwas na ako sa mga anli-anli. Pero mula nung pumunta kami ng Korea, sawa na ako sa Samgyup. Pero nung nagpunta kami ng Korea, grabe nag-cravings na naman ako ng Samgyup. Kasi iba yung lasa ng authentic talaga na Samgyup. Yung kanilang karne, ang kakapal. Basta iba talaga, masarap. Kaya pagbalik ko ng Pilipinas, nag-Samgyup kaagad ako 2 beses. Dati ang pinipili ko pang Samgyup, yung mura lang eh, yung mga tig 199, 250, di ba nung nauso. Pero, nung nalaman ko yung difference ng mura, at saka ng mahal. Kasi yung mahal pala is quality meat. Yung mura, mga scrap. So, pwede na yung kapag ka medyo, alam mo na, budget, ano ka pa, di ba, budgeted. Pero pag hindi ka na budgeted at may pera ka, go for quality na. Oo, wag niyong tipirin yung sarili ninyo. Ayan, from Marilyn Cuevas, chicken sisig. Ang sarap naman, naka-Anli Restaurant, Anli Alkaline po. Sana all. Ayan, simula na tayo. Magkapakilala muna ako Although medyo nabigyan na kayo ng sneak preview ni Mama Marifel nung aking konting background. Ayan, ito ako nung bata. Ito ako way back 2010. Yan po yung itsura ko. Sobrang stress. Sobrang payat. Gano'n payat yung size 24 na pantalon. Dinodoble ko pa yun. Kasi ang payat-payat po ng legs ko, promise, as in. Ngayon, ano na, pamalo na. Parang palo-palo na. Yan, parehas ba tayo? Appear. Kung parehas tayong parang palo-palo yung legs. At lumaki po ako sa squatters area. Wala po kaming bahay. Yung bahay namin, every time na dinedemolish, nililipat, yan, parang puzzle yung bahay nyo. Tatanggalin sa isang lugar, ililipat na naman sa ibang lugar. So, napapatira kami minsan sa tabing kanal na, gano'n. Sino dito yung nakaranas na nung bata, nag-iigib ng tubig, wala kayong tubig sa bahay? Nakikiigib pa kayo, yung piso-piso, yan, tapos nagkaroon kami ng balon, tuwang-tuwa ako. Kasi ang layo ng iniigaban namin, so kahit maliliit kami, kasama kami nag-iigib. Yung mga tig 25 pa dati. Ayan, sabi ni Romeo, ako daw. Noong nagkabalon kami, dito ang tuwa ako, hindi na kami nag-iigib na sobrang layo at hindi uso ang mineral water dati. 'Di ba? Doon lang sa balon, pinapatining lang. Dati hindi kong alam kung ano pinapatining. Ibig sabihin pala, pinapababa yung residue. So, sasalukin mo yung pinakaibabaw lang. Yan kami po sa balon ang layo po, 'di ba? So ano natin ngayon, napakaswerte tong panahon na to na pagbukas mo ng gripo, may tulo na, may tubig na. Minsan nga sa sobrang tamad ng tao kaya nagiging obese kasi wala nang ginagawa talaga eh. So ito po yung background ko. Homeless,
gutom in a sense na 3 days in a row, naranasan ko pong hindi kumain, na that painful, ito yung isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko eh, yung 3 araw na halos wala talaga kayong kinain. Yun yung naging turning point ng buhay ko na nakapag-isip-isip ako na kailangan pala masipag, kailangan pala talaga naghahanap buhay ka, nagtatrabaho. Imagine, mga 8 years old lang yata ako niyan, 8 or 9, naiisip ko na yan. Kasi nakakatakot pong magutom sa totoo lang. Sino po ba rito yung gustong nagugutom? Nung bata ako, yun lang po yung talagang tumatak sa isip ko na kailangan paglaki ko hindi ako magutom. So wala akong power during those times na pakainin ko yung sarili ko kasi nga bata ako. At hindi ako pwedeng magreklamo sa lolo't lola ko na gutom, gusto kong kumain. Bakit? Kasi noong time namin, ang lolo't lola ko, kapag magrereklamo ka, bubugbugin ka pa. Kapag nadapa ka, papaluin ka pa. So, ganun po yung generation namin. Hindi nga po pinag-aaral ang babae. Kasi para sa kanila, ang babae, mag-aasawa din yan. So, pag niregla po yung babae, pinag-aasawa na. Kaya, ang mga lola ko noon, parang grade 1 lang yung mga, inabot lang po talaga nilang, educational attainment, grade 1 lang. So, ako po, high school graduate. Hindi po ako nakapag-kolehiyo. Bakit? Kasi mas inuna ko pong malamanan po yung sikmura ko. Mas inuna ko po na gusto ko pong matulungan yung pamilya ko at higit sa lahat, medyo may katamaran po ako talaga mag-aral. Opo. Tamad talaga ako mag-aral, ayoko mag-memorize. Basta, tinatamad talaga ako mag-aral, pero meron ako mga subject na favorite, gaya po ng science at saka math. Pero pagdating po sa mga English, ay naku, tamad na tamad talaga ako. Ayan, ginawa lang daw ng paraan para makasama sa Zoom, sabi ng guest ni Riza. And then, ayan, battered wife po ako. Opo, battered wife emotionally, physically, mentally. Sobrang ang hirap, ang dami kong pinagdaanan. Ang pinakamahirap po palang part or kalaban natin sa buhay, yung atin pong sarili, yung mental na tinatawag. Kapag ka po kasi tayo sobrang na-attach sa isang tao, lalo na kung bago ka may asawa, ang buhay mo kasi, ang mundo mo, yung asawa mo na. So, ang hirap sa akin na malampasan yung stage na yon. Bakit? Kasi 23 years po. 23 years bago po ako nakapag-decide na talaga pong humiwalay. Yan. And naranasan ko pong maging broke. Sobrang broke po na dapang-dapa, durog na durog. Talagang as in wala, as in ang dami kong utang na yung tinatawag natin na rock bottom, dinanas ko po yun. Hindi lang yata isang beses, hindi lang 2 beses, sobrang dami po. Kasi sabi nga okay lang na mag-fail ka, okay lang na mabigo ka sa buhay mo, magkamali ka, ang mahalaga meron kang natututunan. Yun nga bakit nagkamali ka na, nag-fail ka na, parang wala ka pa ring natutunan. Minsan inuulit mo pa, pero ngayon po hindi na. Hindi ko na inulit kasi na-realize ko na kaya pala paulit-ulit nagiging cycle po yung failure sa buhay ko kasi wala akong natututunan. Ang realization po, sobrang late minsan. Ayan, kung kayo po na nakikinig ngayon, marami din po kayo mga realization sa buhay, marami kayong pagkakamali. Ang good news po, pwede niyo po yang itama. Pwede po natin yan, baguhin po yung ating buhay. Yan, habang buhay po merong pag-asa. So, marami po akong mga bata na nakikita po sa Facebook na minsan hindi lang nabigyan ng baon ng magulang o hindi lang nabigay yung gusto nila sa magulang nila, gusto nila ng cellphone, gusto ng bagong bag. Yung parang alam mo, aping-api na, 'di ba? Nakakatawa lang kasi siguro sabi nga sobrang mga anong tawag mo doon? Parang sobrang entitled po yung mga tao ngayon na konting kabiguan lang, talagang sobrang na sila, lugmok na lugmok. O sana hindi nila dinanas po itong mga dinanas ko, no? 'Di ba? Ang hirap po niya mga dinanas ko at ngayon po pinagtatawanan ko na lang. Bakit? Kasi nalampasan ko na siya. Kaya ano man po yung mga nararanasan nyo ngayon na hirap, yung mga lahat po, balang araw pagtatawanan nyo na lang po yan at magiging silbing kalakasan nyo po na ay, nakaya ko. Nagawa kong malampasan, nagawa kong mapaglabanan lahat. Yan. Siyempre, salamat po sa Lord, no? Kasi hindi naman po mangyayari lahat ng mga bagay kung hindi po yan inaalaw po ng Panginoon. Ano man yung mga plano natin sa buhay, kapag hindi po yan ang ginusto ng Panginoon, hindi po mangyayari. Nangarap po ako na maging chef. Ayan. Meron po ba ritong nangarap na maging chef? Kung meron po, paki-type 5. Kung parehas kita, nangarap maging chef. Kasi nga, di ba, sabi ko, tamad ako mag-aral, pero masipag ako magluto. At masarap po ako magluto. Yan. Ibubuhatin ko na yung bangko ko.
Kaya sabi ko, since tamad ako mag-aral, sabi ko parang gusto ko maging chef kaysa maging ano, maging ibang profession. Kasi tingin ko sa mga chef parang ano, ang ganda, ang sosyal. Yun yung mga feeling ko at saka madali makapag-abroad. Uy, ang dami pala rito gusto maging chef. Yung guest ni Irish, si Norse, gusto rin maging chef. O kaso, yun nga lang, bumagsak pa ako sa medical. Pag bumagsak ka pala sa medical, sa mga culinary school, hindi ka puwedeng mag-aral, hindi ka puwedeng maging chef. So, nauwi po ako sa TESDA. So, wala namang pong masama. Sabi nga, lahat po ng mga hindi po nakalaan para sa atin nagkakaroon ng redirection. So, napunta ako sa TESDA, nagkaroon ako maraming kaibigan do'n at sa aking pagiging madiskarte, hindi man ako matalino, matalinaw ako. Dalawang beses po ako naging ano dun, naging top 1 sa ano nila, sa kanilang cookery at saka sa food and beverages, ayan. Kasi ano, medyo competitive ako pagdating sa mga activities, pero pagdating sa mga exam, sa memorization, mahina po ako ang memory ko diyan, ayokong ma-stress, pero matalinaw ako. Meron ba ditong matalinaw? Paki-type nga, matalinaw, kung kagaya kitang matalinaw. Yan, tignan ko lang kung may aamin. Ako, umaamin ako, matalinaw ako. Ay wala, ako lang ang matalinaw. O sige na, edi wow. Ayun sabi ni Mike, ako mentora ha. Oo, matalinaw talaga ako. Tatanungin ko yung kaklase ko, ano sagot sa number 7? Sabi niya, 'di ba? Ate Mai, sabi ni teacher, ano daw, bawal, bawal daw. Tinatanong lang kita, ano yung sagot sa 7? Hanggang kakaulit-ulit ko, binibigay na yung sagot. O, 'di ba? Ayan, matalinaw din daw si Beth, tsaka si Romeo matalinaw. O, wag niyo kaming gagayahin ha, mga bata ha, kung may mga bata rito. Ako po kasi ayokong ma-stress. Kasi nakakainis kasi sa exam minsan, 'di ba? Hindi ba pwedeng yung mga keywords lang, kailangan talaga as in complete sentence mong sasagutin. Parang kailangan i-memorize mo yung buong definition. Hello, ang hirap kaya nun. So, meron talagang mga talented pagdating sa pagme-memorize and hindi ko siya talent and ayoko. Yun lang, period. So yan, kaya rin ako napasali dito dahil nga nagkaroon ako ng maraming sakit, na-stress ako. Ayan, kinailangan ko ng solusyon dun sa problema ko. Ayan, mamaya malalaman niyo kung ano yan. At dati, akala ko basta masipag ka, may pag-asa kang umasenso. Pero hindi po pala lahat ng masipag umaasenso. Hindi po lahat ng masipag yumayaman. Kagaya po ng mga nagtatrabaho, 'di ba? Ang karpintero masipag. Halos wala nga pong day off 'yan, araw-araw naghahanap buhay. Mabigat po yung trabaho nila pero ang tanong, yumaman ba sila? Ang daming karpintero po dito sa lugar namin na 10 taon ko na sila nakikita pero hanggang ngayon, hindi sila yumaman. Bagkus, tumanda na po itsura nila, sumobra na po yung pagkaitim, bakas na bakas mo sa mukha nila yung hirap. Hindi po talaga sila yumaman, hindi umangat-angat ang buhay nila. At bibihira po yung mga empleyado talagang umaasenso, pero bago sila umasenso, kailangan po meron silang diskarteng malupit. Ayan, ako ma'am, sa law, ang lalim ma'am ng article, ay naku po, ayoko yan, kaya ayoko ng law na yan ayoko ng stress. So kung gusto raw po natin talagang umasenso, kailangan daw po matuto tayong magnegosyo. Yun nga lang, syempre, hindi naman yan tinuturo sa eskwelahan, hindi naman yan tinuturo sa bahay, yung pagbe-business, bibihira, di ba? Sa mga Chinese, oo. Bata pa lang ang bata, sinasanay na nilang magnegosyo. Kung pag negosyo at negosyo lang naman, sinubukan ko rin naman magnegosyo. Lahat ng mga pwedeng itinda, itinitinda ko, nag-barbecue ako, nagtinda ako ng merienda, ng ulam, t-shirt, lahat na. Pero, hindi naman ako yumaman. Kasi depende pa rin po sa negosyo. Kasi ang mga negosyo po, di ba, ang laki po ng kapital. Starting capital po ng mga negosyo ngayon yung meron pong talagang permit. Okay? Para sabihing negosyo po yung sinisimulan ninyo, dapat po meron yung permit. Kapag wala pong permit, hindi po yan negosyo. Opo, ang iba nga po takot sa tax Actually, wag po kayong matakot sa tax. Dapat ipag-pray nyo nga na maging mas mataas po yung tax nyo. Kasi bakit? Sa tingin nyo, bakit kailangan maging mas mataas yung taxes natin? Tingin ko nga kung may makasagot. Anong ibig sabihin kapag mataas ang binabayaran mong tax? Ayun, Malaki sahod. ang galing. Sino yun? Tama. Ibig sabihin, Coach, ako yun. ay, Si si Ate. Helen po.
Si Ate Helen pala. Tama, 'di ba? Kasi pag malaki ang tax mo, ibig sabihin malaki ang iyong income or kita. Ngayon, ang capital po sa pagnenegosyo, yan, minimal na po yung 100K to 1M, pero meron po bang assurance na kikita yung negosyo kapag ka tinayo po ninyo? I doubt it. Kasi bakit? Nagtayo rin po ako ng mga negosyo na mahigit halos 1 milyon po yung kapital pero hindi po kumita. Opo, nagkasakit lang ako lalo, na-stress lang po ako lalo. At kung kayo po, halimbawa, pinag-ipunan niyo po yung halaga na yan, nakaipon ka ng 300,000. Okay? Nag-ipon ka. Buong buhay mo, inipon mo yan, 10 taon, 15 years, nakaipon ka 300,000. Pagtsatsanay-tsanay mo, pagtitiis mo ng noodles, tuyo ang ulam mo. Tapos nagnegosyo ka, 200,000. Tapos, nung tumatakbo na yung negosyo mo, syempre, kailangan mo pa rin ng pang-revolving, umabot ng 300,000. Tapos, yung 300,000 mo, nalugi. Ano ang mararamdaman mo? Kung malugi, yung pinaka-ipon-ipon, pinaka-iingat-ingatan mong 300K, anong mararamdaman mo? Malulungkot. Ikakahirap mo. Diba? Mahirap ka na nga, lalo ka pang maghihirap. Oo, lupay-pay, nakaka-depress. Hindi, lalo na pag may utang ka pa. Yun yung pinakamabigat. Yung wala ka ng kinita, tapos may utang ka pa. Bakit ko alam yan? Again, pinagdaanan ko po yan. Sobra akong na-depress, parang maluloka na ako. Buti na lang talaga, matibay-tibay malakas-lakas po tayo Kung hindi talagang bumigay na ako. But with all that challenges, ayan, kasama po yung utang, baon na baon po ako sa utang. Hindi ko natatanong sa inyo kung sino yung mga may utang But with all that challenges, ayan, praise God kasi nasurpass ko po yan, nalampasan ko lahat. Yan, mabuti na lang po, merong community na kagaya po ng MCOR na tumutulong para po malampasan po natin yung mga paghihirap natin, yung mga challenges, yung mga tinatawag po natin na paghihirap. Ayan, from 2010, ayan, eto na po ako ngayon, 2025. So, ano po yung pinagkaiba? Maliban sa damit, tumaba, di ba? Gipit, kapit sa Bombay, sabi ni Mirna. Sad nga, ma-depress. Ayan, ano po yung pinagkaiba? From dati pong walang kalatoy-latoy, walang confident, ngayon po 2025, natuto na pong mag-ayos, maski pa paano, and confidence na, dati po hindi po ako nagsasalita, mahiyain po ako. Nagiging madaldal lang ako kailan kapag lasing. Yan, ganun din ba kayo? Pag lasing madaldal. Kung gusto mo akong maging madaldal, lasingin mo ako. Kung gusto mong mas marami akong na-mentor kapag kalasing ako, sa totoo lang. Yan, wow, mas klase po ang dating nag-bloom po, ma'am. Oh, 2010, ano bang edad ko rito? 15 years ago. Binilang no? 36 years old ako dyan. Eto, 36 years old ako, or 37, 2010. Tapos ngayon po, I am 51 years old. Yan, 51 anyos na po ako. 1974. Sa mga kabatch ko dyan, hello. Yan, with MCOR community, ayan, nakabili po ako ng mga sasakyan. From baon na baon sa utang, nakabili po ako ng mga sasakyan. Naregaluhan ko po yung aking asawa. Ang sabi pala ng asawa ko, huwag mo na sabihin na regalo, sabi mo bumili tayo. O sige, bumili po kami ng Raptor niya. Pinang-birthday ko sa kanya. Tapos si Barbie, ayan, nalabasan po natin siya ng sasakyan. Nabigyan din po ako ng company ng, ng van at ng Lexus. Libre po. Ni Singkong Duleng, wala po akong nilabas dyan. Pexman. Opo, nakikinig po si Lord. Wala pong pagsisinungaling. Wala po akong binayaran. Ayan, thank you po sabi niya looking young. Siyempre, may filter po yan, Char. At nakabili po ako ng iba't ibang properties, bahay. Imagine, from sobrang baon ko sa utang dati, milyon. Tapos, hindi po bigla hindi po ako biglang nagkaroon ng properties, nagkaroon ng sasakyan. Siyempre, meron pong proseso. Dinaanan ko po talaga yung tinatawag natin na pagsisikap. Yung talagang dugot pawis. Pero, it's all worth it. Lahat po ng mga pagiging consistent kung sipag, 24/7, meron naman pong naging napakagandang kapalit. 'Di ba? Kasi yung pag nalugmok ka daw kasi, pag ikaw ay nag-rock bottom, ibig sabihin meron kang fault. Kailangan aminin mo sa sarili mo na nangyari to sa akin kasi
meron akong kasalanan, meron akong nagawang mali, meron akong naging desisyon na mali. Kaya kailangan itama ko. So yung pagtama din, hindi rin siya madali. Pero it's all worth it. Bakit? Wala na yung dating stress ko na sobrang laking utang, na naglalakad lang ako, nagko-commute, walang bahay. Ngayon, ang dami po namin mga nabiling properties dahil po sa ganito pong negosyo. Nabigyan ko rin po ng pamana yung anak ko, 2 bahay, house and lot. At yung 2 ko pong empleyado, nabigyan ko rin po sila ng bahay. Fully furnished, ni-renovate ako pa po yung nag-design, di ba? Buti nga hindi ko nababoy, charis. Opo, maganda naman yung bahay, mukha siyang condo. Maganda po talaga as in. Talagang gusto ko 'pag lumipat sila do'n yung ano na lang sila, mapapaiyak na lang sila sa tuwa. Damit lang nila yung dala nila kasi kumpletos recados na talaga po, pati po laman ng ref merong laman 'yan. 'Yan sa probinsya nakapagpatayo rin po kami ng bahay. Yes, marami pang food. Kung makakapunta po kayo sa bahay nila, malalaman niyo po kung gaano po kasaya yung puso ko tuwing dine-describe ko po yung bahay nila kasi as in maganda po talaga. Kasi yung pangarap kong bahay nung maliit ako, dun ko po isinabuhay sa binigay ko pong bahay sa kanila. Kompleto po. May oven, naka-aircon, may overhead tank, may emergency light, 'di ba? May kama. Sabi ng iba, "Bakit binigay mo? Eh, kita mo na 'yan." Kasi po, ang pinakamasarap po pala na ang pinaka-biggest blessing, pinakamasayang blessing na natanggap ko sa buhay ko ay yung pagbibigay po sa iba. Kasi parang Parang sa akin parang walang kuwenta. Hindi naman parang walang kuwenta, parang may kulang, 'di ba, na mas gusto ko kasi na maging masaya ako na meron din akong napasayang ibang tao. At hindi naman po sila iba sa akin kasi kasama ko po sila sa hirap at ginhawa. Nakapag-travel po ako sa iba't ibang bansa, ayan, na dati po ayokong mag-travel. Sino po rito yung gustong nagta-travel sila? Pakitaas po yung kamay. Ayan, paki-heart react po kung gusto niyo rin mag-travel. Dati po ayoko, bakit? Kasi kuripot po ako dati. Parang parang sa isip ko, travel, parehas lang 'yan. Eh, kasi nga wala akong pera, eh, kaya ayoko ng travel. Pero 'pag naranasan ko pala mag-travel tapos may pera ka, ang sarap. Ano, sobrang relaxing, parang nakaka-reset po ng utak. 'Pag nakapunta ka sa ibang lugar, ibang ano po, basta ibang klase po yung experience. 'Yan, ako po never pa nag-travel abroad. Takot po akong sumakay sa plane. Huwag kang matakot sumakay sa plane. O dati ako rin, nung first time kong sumasakay ng plane, 'di ba, pagka nagto-turbulence, hindi talaga siya maiwasan eh, ganyan, no? Parang may humps. Panay po ang dasal ko. Pumipikit ako, panay dasal ko, hindi ako nakakatulog. Pero ngayon, ano na, nasanay na ako. Hindi na ako ninenervous pag sumasakay ng airplane. Yan, maraming bansa na po tayong napuntahan. Ito recently po, Korea. Ito po, Hong Kong, and then ito po Taiwan, kasama po yung buong MCOR management, libre. Opo, pero yung mga lakad po namin pampamilya, yan, syempre, ano po yan, shoulder ko po. Yan. Sa pamilya po, kanya-kanya po kami kasi kanya-kanya kami ng pera. O, di ba, bongga? Lahat kayo sa pamilya meron pera. Hindi niyo problema yung pagta-travel. Ayan, divided ba yung gastos? So, may tutulad ko po yung sarili ko, parang butterfly. Meron siyang tinatawag na transformation, metamorphosis, 'di ba? Gusto niyo rin po bang magkaroon ng transformation or metamorphosis sa inyong buhay? Gusto niyo po ba mag-transform kayo mula sa pagiging mahiyain, introvert, hanggang maging kayo po ay confident, kaya niyo na po makipag-usap sa kahit kaninong tao nang hindi na kayo nahihiya? Yan, type yes if you do. Yan, sabi ni Guest Barker, yes. Ngayon, allow me to show you papaano yung community po namin pwedeng makatulong po sa inyo na magawa po ninyo yung mga bagay na akala po ninyo imposible. Kasi gaya po ninyo, yan din po yung nasa isip ko dati, imposible. Pag dumadaan po kami, pag nasa highway po kami ng asawa ko, sabi niya lagi, magkakaroon tayo ng ano ng ganyang bahay, magkakabili tayo ng ganyang sasakyan. Ang sinasabi ko po sa kanya lagi, huwag kang mangarap ng mataas. Masakit mag-expect. 'Di ba napaka-negative ko? Napaka-realistic ko kasing tao. Kasi para sa akin, paano tayo magkakaroon niyan? Ang dami nga nating utang parehas. May utang ka, may utang ako. So parang imposible. 'Di ba? Pag may isip mo eh, ganun eh. Imposible. Hindi mangyayari yan. Napaka-in denial ko. Pero, inalaw po ni Lord.
Wala pong imposible sa Panginoon basta po tayo kumikilos at ginagawa po natin ng tama. Basta po ang intention po natin, ang ating pong puso ay nasa tama po. Hindi po natin gagawin po yung mga bagay na manlalamang po sa kapwa, mandoloko. Hindi po natin yung gagawin. Ang gusto lang po natin makaahon sa hirap, makatulong po sa ibang tao, di ba? Dapat wag niyo aalisin yun. Wag po nating hayaan na dahil po sa pera, magkasala po tayo. Okay? Ang pera po kasi is neutral. So, para po magbago daw yung buhay natin, kailangan natin magnegosyo, di ba? Pero hindi naman po lahat ng negosyo may pag-asenso. Karamihan po dyan, babagsak ka, magkakaroon ka pa ng utang. So, dito po sa MCOR, para po makapagsimula po tayo ng negosyo, ito po yung kapital. So, mamimili po tayo, isang 6,999, yung ating pong mababang package, at meron din po tayong 19,999. Okay lang ba sabihin kong 7K at 20K? Parang hirap sabihin 9,999 eh. Okay lang? Susuklian na lang kita ng piso, okay? 7K and 20K. Yan. Kasi yung pera mo na 20K, kahit ilibing mo yan sa lupa, 20 years, 30 years, hindi po yan dadami. Hindi yan tutubo. Mabubulok po yan, hindi pa yung tatanggapin ng bangko. Kahit po anong gawin ninyo, kahit ilagay nyo pa po yan sa bangko, hindi po yan dadami. Mababawasan pa ngayon, bakit? Kasi meron po inflation rate. So, dapat po ang pera, pinapaikot po yan, sinicirculate para po dumami. Ginagamit po yan sa tama. Alright? Ngayon, pag member po ninyo sa MCOR, nag-avail po kayo ng package, so parang kayo ay franchisee na rin. Parang kayo po ay, ang tawag niyo ba doon? Ayun, parang kayong kumuha ng franchise po sa MCOR. Yan. Pag may franchise po, syempre meron po yung POS. Yung POS, yun po yung website. Pag magkakaroon ka ng sarili mong negosyo at ikaw ang bibili mismo ng iyong sariling POS, umaabot po yan nung nagkaroon kasi ako ng parisan, bumili ako ng POS namin para doon naka-record lahat yung mga, kung ano yung mga pagkain, mga in-order sa amin. Ang binayaran ko po total is 35,000 kasama po yung website. So dito po, kasama na siya libre. Wala ka nang kailangan pang bayaran. And then, ayan, ano pala yung ano, na-distract ako sa chat ni Mama Labs. Ano ba tong POS na to? Dito mo kasi makikita, mamamonitor yung income mo. Kung merong bumibili under sa organization mo, sa grupo mo, dyan, naakyat siya. Lahat ng income mo, nandyan siya detalyado. Kung merong nangyayari, kung meron kang ginagawa, okay? Ito po yung laman ng package na 6,999 or 7,000. Meron po siyang products worth na 6,993. Yan po yung laman niyang products. 7 Restore, 24 Green Restore. Yan po yung value niya. Tapos meron siyang kasama 15,000 worth of discount vouchers. MCOR t-shirt, streamers o yung tinatawag nating tarpaulin, kasama siya libre. And meron din siyang marketing collaterals, yung mga flyers kasama po. So halos 100% po yung bumabalik po sa inyo kapag kayo po yung nag-avail po ng package, whether mini or hyper. Sa hyper naman, yung 20K po natin na package, ang laman po naman niya na products is worth 20,530 plus marketing collaterals, yan t-shirt. Meron din po yung kasamang memes, yung pong libro ng mga doktor, yung kanilang pinaka-Holy Bible. Kasi yung mga products po natin nandun po sa memes. And meron din yung ayan, discount vouchers and streamers. So 100%, diba, sobra pa. Sobrang sulit. Tapos meron ka pang POS. So ano, saan ka pa? Eh yung mga products po natin, yan, very quality po yan. Ayan, gaano ka-quality po yung products natin? Lahat po yan awarded as super brands. Ayan, branded po yan na super brands kasi ibig sabihin, best among the best. So lahat ng products natin are basic needs, ginagamit po yan araw-araw, so consumable. Pwedeng pong bumili ulit, paulit-ulit yung inyo pong mga customers. High quality, reasonable price, and highly consumable. So, meron po tayong cafe and choco. Ito po yung ating healthy drinks. Pwede po yan sa mga meron pong high blood, hypertension, meron pong diabetic friendly po yan. Lahat po ng mga conditions, pwede po siya. Wala po siyang contraindications. So, ang maganda po sa ating cafe, nakakakalma po siya. Wala po siyang caffeine. So, ito po yung kape na pwede po sa mga bawal magkape. Pag ininom niyo po siya, nakakakalma po siya, walang palpitation at sobrang sarap. Then we also have 2430. Ito po yung ating antimicrobial hand sanitizer na napakaganda pong gamitin. Especially, sayang nga po nung pandemic, hindi po namin siya
na i-market ng todo. During pandemic, nagkakaubusan po ng alcohol. Ang alcohol po, matcha-matcha ka naglalagay, di ba? Tapos, yung mga doorknobs, matcha-matcha nag-i-spray sa mga malls, dun po sa mga railways. Samantalang, itong 2430 po, isang spray lang sa atin pong katawan, sa ating pong balat, 24 hours po siyang nakadikit. Kahit maghugas ka pa, up to 10 times, para ka naka-invincible gloves. Kaya po niyang patayin ang 5 klase po ng microbes, microorganisms. Unlike alcohol, hanggang 2 to 3 na microorganisms lang po yung kayang patayin. So, very maganda po siyang i-recommenda sa mga toddlers. Ang mga toddlers po kung saan humahawak, and then isusubo po yung kamay. Kapag naka 24-30 po sila, kahit ano pong hawakan nilang mga bagay, surfaces, on contact po, namamatay po yung 5 microbes. At pag sa mga doorknobs po, sa mga appliances, sa gadgets po siya in-spray, 30 days naman po yung kanyang epekto. O, di ba ang galing? And then we also have Keto Life Coffee. Ito naman po para po sa mga gustong magpapayat. Meron nga po kaming joke dyan eh. Diet or dialysis. Kasi po, pag hindi po tayo nag-diet, kawawa po yung ating kidney and liver. So, kaya po 'di ba pagka tayo po ay sobrang sobrang laki, sobrang taba, overweight, ano po yung tendency nagkakaroon po ng diabetes. And then sunod po maapektuhan nga yung ating kidney. So, Keto Life is designed para po hindi po kayo maging gutumin. Meal replacement po siya. Instead po na magla-lunch, breakfast, or dinner, siya po yung ipapalit. So marami po siyang mga health benefits po na pwede pong ibigay sa ating katawan. Yan. Sa mga nagkikito po, yung mga naglo-low carbs diet, sinasuggest po namin siya. Effective po siya, promise. Dati po ayoko po siya. Kasi hindi ako mahilig sa coffee na strong. Medyo strong po kasi siya, pero hindi naman ganun ka-strong. Nung una ayoko po. Sinubukan ko pong ulit-ulitan na inumin kasi gusto ko magbawas ng timbang, pero hindi ko po talaga gusto yung lasa. Until one day, yung isa po naming co-MCORians, ayan, si Rosalie, nagkaroon po siya ng testimony dun sa teacher po dito na sa NCST. Sabi po nung client po niyang teacher, ang ganda ng ang ganda ng coffee mo. Parang 1 week, nag-lose po agad siya ng 2 kilos or 2 weeks, ganun po. So, nung nabasa ko yung testimony, sabi ko, talaga ba? Eh, di ba gusto kong pumayat? So, sinubukan ko ulit inumin kahit ayoko. Nung ininom ko siya, nasarapan na ako. Kasi sabi nga, it's all in the mind eh. Nung ininom ko siya, sabi ko, masarap naman pala. So, lagi ko na siyang iniinom at dinire-diretso ko po yung paglo-low carbs. Pumayat po kami ni Risa. At napagkamalan po kaming stress, napagkamalan kaming addict. Bakit? Kasi po, dahil nga po hindi siya nakakagutom at sineryoso namin pagpapayat, talaga pong pumayat kami ng husto. Eh, nasasabihan po kaming addict, kaya kumain kami ulit. Kasi para wala na sila machismis, kain tayo ulit. Kaya kung talaga pong gusto niyo magpapayat, I highly suggest mag-Keto Life Coffee po kayo and mag-low carbs diet po tayo. Effective po talaga yan. And we also have our 24 Green Restore. Ito po yung ating barley na meron pong goji berry and wheatgrass. Super powerful. Gano'n siya ka-powerful? Napakaganda po niya. Lalo na po kung tayo po ay meron mga gallstones, yan, diabetic. Matamis po yung lasa niya at masarap. Ayan, sa lahat po ng barley, ito po yung pinakamasarap talaga. Kasi lasa po siyang cucumber lemon. Ang isang box po niya, equivalent po ng 2 kilos of vegetables. So, for weight management po siya. Kung gusto mong tumaba, inumin mo siya during meal at after meal. Pero kung gusto mong magbawas ng timbang, iinumin mo siya 1 hour before kang kakain. Okay, huwag ka magkakamali ha. Baka magaya ka sa client namin. Ba't lalong tumataba tong anak ko? Anong oras po bang iniinom? Matcha-matcha. Ay tataba talaga. Binabaon pa sa school, sarap na sarap. Pero pag iniinom po natin siya ng before meal, kahit kumain ka po ng madami. Opo, subok ko po yan. Ayoko pong, kunyari kakain ako ng madami, alam kong meron akong kakainan na marami, iinom muna ako ng Restore at saka Alkaline C. So kahit kumain ka na marami, hindi po nadadagdagan yung timbang nyo. Tapos lahat po ng dumi sa katawan mo, wawalisin niya ipa-flush out. Bakit importanteng nagdi-detox po tayo? Kasi unang-una, yung atin po kasing bituka, hindi po lahat nalalabas po yung dumi. So, nagiging impacted po yan, naninigas po yung dumi sa loob ng ating bituka. And when that happens, kahit anong kainin po natin or inumin na masustansyang pagkain,
supplements, hindi po tatalab, hindi po ma-absorb ng ating katawan. Siguro, ma-absorb po 5 to 10% lang. So, 90% po natatapon, sayang. Kaya dapat po, mag-cleansing po muna tayo, mag-detox po muna tayo with 24 Green Restore. Ayan. And we also have, ayan, 24 Alka White, yung ating pong pampabata. Ayan, hindi daw makapasok, Coach Mind. Yung ating pong 24 Alka White is pampabata. Sino po rito ang gustong bumata? So, nung dinemo ko po to sa, sa Hong Kong, tuwang-tuwa sila, gusto nila, ay, magkano yan? Yan po agad tanong nila. Ang 24 Alka White po kasi is pampabata po ng ating atay. Sabi nila, ay, atay pala. Opo, kasi pag ang atay po natin, kung ano po yung itsura natin sa labas, yun po yung reflection ng atay natin. Okay? So, kung gusto po ninyo na maganda po yung panlabas ninyo, kailangan po yung atay po yung alagaan natin. Okay? So, maganda po siya sa atay. Yan, liver detoxifier po siya. Siya po ay patented from Japan, yung kanyang isang ingredients, which is Camellia japonica. Patented po from Japan. Meron din siyang collagen and sodium ascorbate. So, as we grow old, yung collagen po sa katawan natin nagdi-deplete. Kaya po tayo nagkakaroon ng wrinkles, kaya po lumalalay po yung balat natin dahil po yan sa kakulangan ng collagen at wala pong kakayahan ang ating atay na gumawa po ng glutathione. Kailangan po ng tulong, kailangan po ng supplements. So si 24 alcohol pong bahala dyan. At ang maganda po dyan, si 24 alcohol maganda po sa mga melasma. Pag nagkakaedad po, nagkakaroon po ng mga dark spots, nakakatulong po ang 24 alcohol. Basta po, wag niyong tipirin ang sarili ninyo kung mahal niyo po ang sarili ninyo, promise. Kasi mas mahal pong magpa-derma. Huwag kayong pupunta ng derma kung kailan kulubot na kayo o kaya sobrang ang dami-dami ng mga hanas ng mukha ninyo. Ngayon pa lang, alagaan nyo na. Kasi worth it po yan. Investment po yan yung ating face. 'Di ba? Okay. And we also have, ito po yung ating sabon. Yan. Kamutik na ako mag-alkaline si kagad. So we have 24 sabon. Yung ating pong sabon, ito po yung ating soap. So maganda po yan kasi meron po siyang instant whitening effect and meron siyang natural botox effect. Hindi mo na kailangan magpa-injection. Nakakatakot po magpa-botox. Ako po kahit may pera. Ayoko po kasi nakita ko po yung interview kay Rupa May Quinto, yung botox niya, bumabagsak po yung isa niyang mata. So, hindi po nagiging, syempre lahat po ng hindi naturals kasi merong masamang epekto po yan sa ating katawan later on. So, yung sabon po natin, maganda din po yan sa skin tags. All naturals, wala po siyang chemicals, no harsh chemicals, kaya ang ganda po niyang gamitin sa katawan. Pag ginamit niyo po yan sa inyong mukha, dapat po 15 seconds lang. Okay? Ang bilis po makapagpakinis. Oo, yan o, stem cell daw. Exosome, 17K taas, dami pang session. Ako po, pag nagpapais pa po ako yung mga lang, massage sa ulo. Magkano na po yung mga halaga nun, pa-massage sa mukha. Nasa 99,000 po yung mga membership, 12 sessions. Mag-Alka White na lang po kayo. Mas effective pa. Bumili kayo ng 99,000 worth of Alka White. Kung dito kayo gumanda, ewan ko na lang. And then we have 24 Alkaline C, yung atin pong flagship product. Ito po yung dahilan ba't po ako napunta sa MCOR. Kasi nga, kailangan healthy, 'di ba? Ang hirap maghanap buhay kapag ikaw ay may sakit. Kailangan talaga i-bombard mo yung sarili mo ng Alkaline C. Yan. Mula nang gumamit po ako ng Alkaline C, sobrang bihira na po akong magkasipon at saka ubo. Unlike before, halos every month, every 2 months, meron akong ubot sipon. Pero ngayon, sobrang bihira po. Kahit napakalakas pa ng virus na katabi ko, hindi po ako basta-basta tinatablan. Yan. Malalaman nyo naman totoo sinasabi ko kasi hindi po ako nawawala sa Facebook. Lagi po akong visible. As in, ganun siya ka-effective. At ang maganda po sa Alkaline C, siya po ay hindi po ordinary na vitamin C. Hindi po siya food supplement. Siya po ay labeled ng FDA as HRP or home remedy products. Meron po siyang therapeutic claims. Hindi po siya no approved therapeutic. Ibig sabihin, maaari po siyang gamitin panggamot. Nakakatulong po siya sa anuman pong karamdaman. Sabi nga, kahit uminom po kayo ng isang box ng 24 alkaline C in a day, wala po siyang overdosage. Pwede pong mag-megadose dahil siya po ay water soluble. Okay? Nakakapag stone forming po, nakaka-overdosage po yung mga acidic or yung mga synthetic po na mga food supplements. So siya po is all naturals.
Kaya maganda po siyang gamitin at sobrang safe. Pwede po siya kahit sa baby, buntis, bagong panganak. Sa mga maseselang mga kondisyon, pwede po siyang inumin. Ganun po siya ka-safe. Maliban lang po, kung meron pong mga, sinabi po yung doktor po ninyo na bawal po sa inyo, okay? Pero so far po, wala naman po. Pwede po siya talaga sa kahit kanino po. Yan, yes po. Alka White pa lang talaga panalo na. So ito po lahat yung mga products po ng Mcore at lahat po yan reasonable price, high quality, hindi ka mapapahiya. At sobrang sarap po ng cafe choco natin and restore. So gamit po kayo para masubukan po ninyo yung kanyang epekto. So ilan po ito sa mga testimonies po ng ating mga products? Okay, si nanay mo na dating may bukol, nawala yung bukol dahil sa Alkaline C tsaka Restore, tsaka Alka White. Tapos nung pagpunta niya ng Cebu, anong tsura ng nanay niya? Ano po? Tingnan kasi yan. Mga singles po. Sala mo 40 years old na. Parang hindi kasi mag-industry. Nabalik ko sa paan. Yung mga balik ko siya. Lalamig ng bato sinta. Ang lalaki. Parang nakakatakot. Nag-feelings. Talaga. Galing. Galing ko. Yung balik ko. Inis na. Yung ano kulang ko siya. Ito po ito. Police. Tapo yung ugat ko dito. Ngayon po. Pati pala sa varicose, no, maganda siya. Kaya hindi ako nag-short dati. Ah, di anong si short ka na? Eh, O varicose, pwede. Sa bukol, pwede. Ako, si Sonia si Kuya, taga Bantay na Island. Nakita pa na ko nga bukol sa akong suso. Na, na nakadlok na ko nga may trauma na ko ba nga okay, may soon ba ako nga namatay tungkol sa breast cancer. Sunod may nakuanan ko sa akong tiya nga nagamit sa 24 at alliance. Ako din nakatabang sa akon nagtabo ko lang so nag-take ko 2 weeks. Tukod niyo kumantong 2 weeks na may alipyo gid siya nawa ako tungod sa 24 alliance. Ako sa Ginoo nga naghatag si Lord sa akong nga sa tungod sa 24 alliance nawa ang akong gipamati na pupunta. Eto, taga Leyte siya. Oo. Umabot lang sa kanya yung chismis na yung nanay nito, gumaling yung bukol sa leeg. 'Di ba? Chismisan lang yun. So sabi niya, sige, gagamit din ako kasi meron bukol yung dede nga daw po niya. Yung kapatid niya, ang kinamatay is breast cancer. So tuwan-tuwa siya, yung bukol niya sa dede nawala po. 'Di ba? Sino bang di matutuwa sa ganun? My name is Mrs. Arlene Abaya, from GMA, Cavite. So, nag-introduce din sa akin ito. Kasi that time, parang sobrang nalagod, hindi ako makatulog. Tapos, parang ang dami iniisip. Ano yun, depressed, anxiety, ang dami, hindi ko nito. Tapos, yung fitness sa akin, nakakatulog na ako. Dati kasi, pag nagising ako sa mga araw, tapos hindi na ako makakatulog ulit. Hanggang kumagawin. Ganun din naman. Yung bawal moment, regular na siya. Hindi siya nakakaligot. So, pag nalaman ko, hindi, talagang magaan. So, gising. Thank you, Alcance. Itong restore, itong record. Nakatulog na ako ng ayos ngayon, saka yung naging thank you, thank you. Ayan, once naging part din po kayo ng MCOR, kasama po itong lahat. Matututunan nyo. Kasi syempre, kailangan matuto po tayo sa business, no? Hindi yung pag sumali tayo, parang, ayun, tapos na. Meron po tayong mga matututunan dito, madaming-madami. Imagine mo, parang kang nag-enroll sa isang eskwelahan, sa isang course, tapos ang dami mong matututunan. Ito, ang resulta nito, kapag lahat ito, naatenan mo, naaral mo, magiging confident ka, gagaling ka. 'Di ba? Gusto niyo bang gumaling? 'Di ba? Gagaling ka sa paggawa ng content, gagaling ka sa pag-manage ng pera, gagaling kang gumawa ng FB ads. Ayan, lahat po 'yan matututunan nyo. Ang value po niyan, yung mga trainings na yun ay 397,500. At ibibigay po yan namin sa inyo ng libre. Yan, wala na kayong babayaran sa training. Ikaw na lang ang attend. Kaya kami nga po, nagkukumahog kaming umatid ng mga trainings na may bayad eh. Bakit? Kasi binavalue po namin yung mga natututunan namin. Alam namin makatulong po sa amin. Hindi man sa aming negosyo, pati po sa personal na buhay. Yan. Meron po tayong 7 paraan para kumita sa MCOR. So, una po yung direct selling or benta-benta. Sa pagbebenta po, huwag po kayong matakot. Hindi ko talent yan eh. Huwag kayong matakot kasi skills po yan, pwede po yung matutunan.
Lahat po ng mga pinakamayayaman na tao sa buong mundo, lahat po yan, iyan po yung kanilang talent or skills. So, napag-aaralan po yan. Pwede po namin yung ituro sa inyo. Actually, tinuturo po namin. So, ang pinaka-best way po para magbenta is magkwento ka lang. Hanapin mo yung mga kakilala mo, kaibigan mo, o sa Facebook, mga may sakit mong kakilala. Tapos, ikwento mo lang yung experience mo sa paggamit mo ng products. I-post mo sa Facebook, mag-video ka. Pag merong nakarelate, ayan, gagamit, bibili. Pag gumaling po yung tao, anong mararamdaman nila? Siyempre, masaya, matutuwa. Kapag gumaling po yan, anong kasunod? Magme-member. Para saan? Para sa discount. Kasi nakita nila effective. Mag-create po tayo ng magandang relationship sa ating po mga customers or clients. Kasi sila po yung susuporta sa negosyo natin. Kailangan po ibigay po natin yung best service sa kanila. Okay? And pag naging members po yung mga yan, magkakaroon po tayo ng direct referral bonus na tinatawag. Kapag ang package po nila ay yung mini o yung mas maliit, yung ating 6,999, meron kayong 350 pesos na papasok po sa inyong dashboard or POS. Papasok po yan doon. Kung malaking package naman po, which is 19,999, 1,050 naman po yung inyong makukuhang direct referral bonus. Unlimited po yan. Kahit gaano karaming mabenta ninyo, papasok po na papasok sa inyong POS. Ngayon, meron pa tayong turbo product bonus na tinatawag. Kapag makapagbenta ka ng 2 package, yung hyper lang po yung 99.99. Kapag nakapagbenta ka ng 2 ganon, yan, magkakaroon ka ng turbo product bonus worth 8,500 up to 13,986. So, 2 package po yung mamimili kayo. Turbo A or Turbo B, kayo po yung balang mamili. So, nakapagbenta ka ng 2 within 30 days or less after nyo pong ma-register. So, ito pong turbo product bonus, once lang po itong nakukuha, ha? Isang beses lang po, hindi po siya paulit-ulit. Halimbawa, na-register ka ngayon, December 7. So, until January 6, yan, habulin mo yung turbo bonus. Ano yung kailangan mong gawin? Kailangan mo lang makapagbenta ng 2 package. Ma-register under mo. Okay? Ito po yung ating turbo incentives. Turbo A and Turbo B. Ngayon, meron tayong tinatawag na cycle bonus. Ito yung ating pangatlong kitaan po dito sa MCOR. Pang-apat na pala actually. So, yung cycle bonus po, meron po yung formula. Left plus right is equals to 500 or 50 PB. So, meron tayong point system po dito tinatawag. Yan, halimbawa, nakapagbenta ka ng mini package. 100 PB po yan ng 100 PB. So, pag nag-match po yan, nakita ng system, meron kang nabentang package sa left, meron kang nabentang package sa right, ima-match po yan ng system na register po yan na encode. Magkakaroon ka ng 1,000 pesos. Papasok sa iyong dashboard. Paano naman kapag hyper-regular? 300 PB po yan. So, 300 PB sa left, 300 PB sa right, ima-match, 3,000 pesos naman po. So, paano kung magkaibang package? Isang mini, isang hyper, isang 100 PB, isang 300 PB. Yung 100 PB po yung ima-match kung ano po yung lesser value. So, as long as nakakapagbenta ka ng package, merong nagre-register ng package under mo, kahit hindi na ikaw, papasok sa'yo ang 3,000 ang 3,000 or 1,000 ang 1,000 kahit hindi na ikaw pa yung nagbebenta. Yan, ganyan po kaganda yung ating negosyo. Hindi lahat effort mo. Okay? Yan, sa left and right mo naman, paano naman daw kung isa lang yung iyong nabentahan ng package? So, di ba dapat left plus right? Ayan, sabi guest ni Risa, the best talaga products ni MCOR, most especially 24 Alkaline C. Diba, sabi nga sa cycle bonus, dapat left plus right is equals to 500 pesos. Paano kung isa lang yung nabenta mo? Sa buong buhay mo, huminto ka, nagpahinga ka, sabi mo, ayoko muna, busy ako sa trabaho. Isa lang yung nabenta mo ng package. Yung nabenta mo naman ng package, siya naman yung nag-workout, tinrabaho niya ang kanyang MCOR business. Lumaki yung kanyang network, lumaki yung kanyang organization, kumita siya ng 5 million pesos. Ayan, dahil generous si MCOR, kung magkano yung kinita ng iyong first level mo siya kasi yan lang yung iyong nabenta ng package. Ikaw ang sponsor. Kung magkano yung nabenta ng iyong first level sa binary, meron kang 5% dyan. Ibibigay sa iyo ni MCOR as leadership bonus. So, 5% ng 5 million, meron kang 250,000 pesos. Pwede na ba? Pwede, di ba? Ngayon, syempre, yung leader mo, kaya siya kumita ng 5 million kasi meron din siyang mga naging leader.
Ayan, ang tawag dyan, second level muna. Yung mga na-sponsoran niya. Yung kanya mga first level, second level mo naman. Etong mga to, kumita naman ng 10 million. So, 3% ng 10 million, papasok naman sa'yo. 300,000 pesos, papasok sa iyong dashboard. So, magugulat ka na lang, wala naman na kung wala naman na kung na-build na organization. Bakit may ganitong laman yung dashboard ko? That is because of leadership bonus. Diba? May mga lang tayo, certain technicalities, paano mo siya makukuha kahit hindi ka nga nagbi-build ng organization. So, meron tayong in-depth training para matutunan nyo po yung pinakamalalim pa pong paraan para po kumita with MCOR. So, ito po ay pahapyaw lang. So, gusto nyo ba yon? Magugulat ka na lang, bakit may 100,000 yung dashboard ko? Wala naman akong ginawa. And then, we also have uni-level bonus. Sa uni-level bonus naman po, per level, meron kayong magiging income. Saan yan galing? Mula po yan sa mga binibili, binebenta nyo, ginagamit nyo na mga products po ni MCOR, di ba? Kasi masarap nga yung kape. Nagba-vitamin C kayo. Tapos gusto nyo malinis po yung bituka ninyo. So, lahat ng binibili ninyo, ginagamit nyo o binibenta nyo, meron niyang points. Meron kayong magiging rebates. So, halimbawa, according sa statistic, ayan, ang Pilipinas daw po, yan, Parting Laguna ha, 2024 survey po to. Meron daw 3,687,345 estimated. Ayan, ito yung mga registered na mga voters, yung mga nasa legal age. Yan, ito daw po yung population sa Laguna. So sabihin natin, wag na 10%, 1% na lang. Maging under ng organization mo. That is 36,873.45 na tao. May point pa no? I-times 5 pesos po natin. Kunyari, isang box lang po ng alkaline C yung kanilang iniinom. Bawat isa sa kanila, yung 36,000 na tao na yan. That is 184,367 pesos, 0.25. Pwede mong kitain monthly. Pag na-build mo yung ganyang kalaking organization, masarap ba or masarap na masarap? 'Di ba? Imaginein mo, nagkakape ka, nag-vitamins ka, tapos yung grupo mo ganun din. Gustong-gusto nila yung vitamins natin. Ito, 24 alkaline C pa lang yan ha. Mababang level pa yan, 5 pesos. Okay? So kung ikaw nag-iisip ka ng ano kaya magandang business yung hindi ako masyadong pagod, I suggest mag-MCOR ka. Kasi kung magtatayo ka ng tindahan, ng sari-sari store, ng kainan, ihanda mo na yung sarili mo na mapagod, na hindi umalis dyan, hindi ka yung alam mo yung wala kang time kasi nangyari po yan sa amin ay nako. Sabi ko, tigil natin tong kalokohan na to at hindi ako makagala. Yan, ang tawag po dyan ay passive income. Sabi nga po sa chinek ko kanina, ano ba yung mas marami? Yung pinapanganak or namamatay? 'Di ba? Kasi sa census, so, ang dami. 3.6 million. So, sabi po sa World Health, basta gano'n, sa population, chinek ko, mas marami daw po yung pinapanganak araw-araw kesa namamatay. 360,000 po ang pinapanganak araw-araw. Ang dami. Sa buong mundo po to ha. 170,000 naman yung namamatay araw-araw. So, times 2, no? Kaya po tayo nagiging overpopulated na. Ayan. Ayan, sabi nga ng guest ni Rizzo, ang success din po sa business is kapag tiwala ka sa ganda at quality ng products, most especially kapag proven and tested mo na siya sa sarili mo and sa skills mo na rin sa pag-market strategy, tiwala lang sa product is the best key po. Tama. Okay. Tinuturo naman po natin yan, pati po mga marketing, paano po ninyo mapupush po mabuti yung products. All you have to do is listen and strategize. At, ayan, mag-connect po tayo lagi sa ating mga mentors. Magpaturo po tayo. Kasi, very generous po yung mga mentors natin pagdating po sa pagbibigay po ng mga strategies. Ayan, ilan po sa mga kumita po sa MCOR, patapos na po ako. Hi, I'm Jonathan Bitancor from Amadeo, Cavite, ang cash driver. Nakilala ko ang MCOR dahil naging delivery rider nila ako during pandemic. Grabe, na-amaze ako sa sales nila. Ang daming bumibili. Tapos, yung mga dinideliveran ko, ang dami lang good feedback tungkol sa produkto. That's when I decided to join. Doing it part-time, kumita na ako ng nasa 167,000 plus na. Sigurado ako na kahit magdamag ako mag-drive bilang ang cash rider, hindi ko siya kikitain. Kaya kung ikaw ay nag-alok sa'yo ng opportunity na to, huwag ka na magdalawang isip.
Grab mo na. Ay, angkas pala ako. Angkas mo na. Hi everyone! My name is Sophia Gail M. Villanueva from General Trias, Cavite. Nag-decide ako gawin ng MCOR kahit estudyante pa lang ako dahil alam kong malaki ang may tutulong nito sa akin pagdating sa financial. Ginagawa ko ito part-time at kumita na rin ako ng 18,000 dito. Bilang estudyante, saan ko kaya pupulitin ng 18,000? Diba? Alam ko, mas lalo pang lalaki ang kita ko habang tumatagal. Kung ikaw ay estudyante at naghahanap ng ekstra pagkakakitaan, I highly suggest mag-MCOR ka. May mentor, may coaches na gagabay sa'yo. Ako si Sophia Dean, isang estudyante, MCOR lang ako. Hi, I'm John. Hi, ako po si Janet Bausin Tabacero from General Trias, Cavite. Dati po ako isang tagahatid sundo ng mga bata sa school. Gamit ko po ay isang tricycle. Kumikita naman po ako ng 4,000 monthly. Nagawa ko po yun siya sa loob ng 9 years, di ba? So, yun nga lang, kailangan mong gumising ng maaga kasi maaga ang pasok, kailangan silang hatid sa oras, and then uwian naman po, kailangan mabantayan yung oras ng uwian. Yun, so sabaga, umiikot lang po doon yung buhay ko. Sabaga. And then, nung nag-MCOR po ako, grabe po. Sa loob ng 10 months, kumita po ako ng 200,000 sa dashboard lang po yun. Bukod pa po yung sa mga direct selling, ganyan. So, hindi lang po yun. Sa loob ng 10 months ko po kay MCOR, 2 times na po ako nakauwi ng Cebu. No, never po na nangyari sa buhay ko. Kasi nakauwi po kami 5 to 10 years. Ganun siya. So, tunay nga nakaka-amaze talaga kay MCOR. Yun. Thank you, Lord. Thank you kay MCOR. Ako si Edgar Villar Tabat, taga Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna. Dati po akong factory worker. Ngayon, sinubukan ko mag-MCOR para kailangan natin kasi ng extra income. At ngayon, hindi lang siya naging extra income, nagiging big income ko na. Yun nga, kumita na po tayo ng 600K sa ating dashboard at marami na po rin akong natulungan at matutulungan pa ng mga kasamahan dito sa MCOR. Kaya salamat kung ikaw ay gustong mabago ang takbo ng financial status mo, pwede po ikaw mag-MCOR. Kaya dito ka na, sabay na tayo para sa ating pangarap. God bless ang mabuhay. Hi, I'm Melody Villa from Cabuyao, Laguna. Isa akong teacher by profession at ginagawa ko lang tong MCOR 2 hours after work. May malaki akong pangarap na gusto kong matupad, kaya naman talagang sineryoso ko ito. Ako nakapamasyal sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, dito ko napunta ng brand new car, at kumita ako ng more than 1 million pesos. Yung oras ko limitado, pero yung pangarap ko, hindi limitado. Kaya ang ginawa ko, consistent, faith, at syempre determination. Yun lang po yung kailangan natin sa buhay. Hi! I'm Risa Carolina Makinyana from General Trias, Cavite. Isa po akong dating fast food crew. Ngayon, isa na po akong negosyante at ano. Dahil sa community ito, naranasan ko pong kumita ng 33,000 sa loob lang ng isang araw. At yung dati-rating walang pamasahe, nagtitipid, ngayon may sarili ng sasakyan. At dahil sa community ito, alam niyo po ba, unti-unti ko nang natutupad ang aking pangarap na bahay at lupa. At isa pa dyan, yung dati-rating batang walang pang field trip, ngayon, nakakarating na sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya naman, kung gusto mong maranasan yung mga nararanasan ko, tara, join na! Ayan, yan yung mga ano natin, mga testimonies pagdating naman po sa income. Ayan, tatapusin ko lang po yung aking presentation with a short story. Okay? Favorite ko tong story nito kasi nakaka-relate ako eh. Ayan, si Pedro, sa lugar nila nagkaroon ng bagyo. Yung bagyo sobrang lakas na nagkaroon nga ng anunsyo eh. Sabi ng kapitan nila, kailangan lumikas kasi magkakaroon ng mataas na pagbaha. Pero si Pedro, sobrang lakas ng faith niya kay Lord. Sabi niya, hindi matutuloy ang baha na yan kasi si Lord, ililigtas ako. So tumaas yung baha, dinaanan siya ni Kapitan, nakabangka. Sabi sa kanya, Pedro, halika na, lumikas ka na. Masyado na mataas yung baha. Ayan o, malapit na sa bubong. Sabi niya, hindi, Kapitan, okay lang ako. Ililigtas ako ni Lord. Naniniwala ako na ililigtas ako ng Panginoon. Umalis yung Kapitan, kakamot-kamot ng ula. And then, tumaas lalo yung baha, umabot na ng bubong. Si Pedro nandun na sa bubungan ng bahay niya. Mabuti na lang, merong dumaan na helicopter. Tapos, bumaba yung rescuer gamit yung hagdan. Sabi ng rescuer, halika na po, Manong. Liligtas ko po kayo. Sabi niya, hindi, okay lang ako. Alam ko, naniniwala ako na ililigtas ako ni Lord. Sige lang, iho.
So, walang nagawa yung rescuer kundi umalis. Ngayon, ano nangyari kay Pedro? Siyempre, namatay, nalunod, gininaw. Saan siya napunta? Sa tingin ninyo? Saan napunta si Pedro, tingin ninyo? Nung namatay. Huy! Oo, sa langit, syempre. Tagal yung sumagot ah. Napunta sa langit, syempre, di ba? Grabe yung faith, hindi ka pa ba mapunta sa langit noon. Nung pagpunta niya sa langit, sinalubong pa siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, anak, pasok. Si Pedro, may halong pagtatampo. Sabi niya, Lord, bakit ganon? Sobra yung faith ko sa'yo, sobra yung pananampalataya ko sa'yo, yung paniniwala ko sa'yo, pero bakit ganon? Namatay pa rin ako. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, anak, pinadala ko yung bangka, hindi ka sumakay. Ipinadala ko yung helicopter, hindi ka pa rin sumakay. Ngayon, kasalanan ko pa rin. Ano yung moral of the story? Lahat tayo, merong mga bagyo sa buhay natin. Lahat tayo, may mga pinagdadaan ng pagsubok. Dumadaan tayo sa rock bottom na ang dasal natin, hindi ko alam baka karamihan dito ganun ang dasal, kagaya ng dasal ko dati, na Lord, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, babaguhin ko yung buhay ko, aayusin ko na. Isang pagkakataon lang, Lord. Diba? Dasal ka ng dasal ng pagkakataon. Nasa harap mo na yung opportunity, nasa harap mo na yung bangka, nasa harapan mo na yung helicopter, pero hindi mo pa rin pinapansin. Ang tanong ngayon, kailan ka sasakay? Ayan, with that, tapos na po ako. Kung meron po kayong question, pwede po kayong magtanong at kung wala, magsisimula na po tayo sa ating Q&A. Ayan, pero bago ako mag-Q&A, dapat po, nakabukas po yung inyong mga camera. Hindi ko po bibigyan ng pagkakataon sumagot ang hindi po naka-open cam. Kailangan po naka-open camera. Kasi pag hindi naka-open ang camera mo, hindi ka valid. Hindi valid ang magiging sagot mo. Gusto mo ba yon? Sumagot ka pero hindi magiging valid. Ayan, andyan ka na ba, Abigail? Kamusta naman ang pag-SM?